The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. At gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Ito po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 piso. At ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya.
gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin. Dugo ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inalagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at mangangalit ang kanyang ipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa mga oras na ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay bahagi ng kanyang mabuting balita at magpagnilay ng kanyang mga salita. So, kamusta po ang linggo natin mga kapatid? Sana naway nakapagsimba po tayo sa araw na ito ng linggo, November 19, 2023. So, sana naway nakipag-partake tayo sa bangkete ng ating Panginoon at nakapagpasalamat sa lahat ng grasya na pinagkaloob, ibinigay niya po sa atin sa mga answered prayers natin, mga kapatid. Pasalamat tayo. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid ng mga taga-subaybay, sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta sa ating munting gawain at sa ating munting channel na ito. So, marami pong salamat sa inyo, sa ating mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa araw na ito, ating pong pagnilayan ang ating Ebanghelyo, Gospel from St. Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. At bago po ako magbigay ng aking munting reflection, babasahin ko lang po ang verse before the Gospel. Remain in me as I remain in you, says the Lord. Whoever remains in me bears much fruit. So mga kapatid, dito sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagbibigay na naman, nagsabi na naman ng isang parabola. A parable na kung saan ang or may tatlong karakter dito, no? 3 servants na binigyan ng kanilang master o ng Panginoon ng talents, no? O sa ating babasahin sa Pilipino or sa Tagalog ay binigyan sila ng pera, no? Yung isa, yung una, 5,000, yung dalawa, yung pangalawa, 2,000, at yung pangatlo ay 1,000. So dito sa ating Ebanghelyo, ang binigyan ng 5,000 ay tumubo ito, no? Dumoble, nagiging 10,000, at ang pangalawa naman ay dumoble rin, no? Yung 2,000 naging 4,000, no? Or 4 talents. At ang pangatlo naman ay 0, no? Hindi tumubo. Instead na palaguin niya yung pera or talent na binigay sa kanya, ay binaon niya po sa lupa ito, tinago niya. He hid, no? The gifts na binigay sa kanya. So sa ating buhay mga kapatid, tayo po ay binigyan, no? Itong talents na ito, if we use the word talents, no?
ito po yung gifts ng ating Panginoon, no? Binigay niyo po ito sa atin para po natin magamit ito sa ating everyday life, no? But then some of us ay hindi lumago, no? Ito'y mahahambing natin, minsan may experience din natin ito, no? That people sometimes, no, neglect these gifts, no, na binigay, no? Lahat tayo may kanya-kanya tayong gifts, no, or talents na binigay ng ating Panginoon. But then it's up for us, no, kung paano natin papalaguin ito. So makikita natin that some of us ay kontento na, no, ibang sa isang talent na ito na hindi pinalago, no, kontento ng ibang hindi naman natin sila ini-small but tumatambay, humihingi lang ng kung kanino dyan, ng pang-UC, pang-inom. In short, tamad, no? So, lahat tayo, sabi ko na binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan na mapalago natin, no, ang ating buhay. Binigyan niya tayo ng ganyang mga talento. So, it's good for those people na naging maunlad, ano? Dahil ginawa nila ang kanilang kakayahan upang mapalago ito. But din ang mga gifts na ito ng ating Panginoon is the gift that sa ating transformation, no, of our life, no? Katulad yung walk to Emmaus, no? So nag-transform yung mga disciples niya, no, na naglalakad. Alam niyo yun, sa ating gospel, nababasahin din natin sa ating banal na aklat, ang dalawang disipulo na lumalakad, no, papuntang Emmaus. So doon nagsimula ang transformation nila sa pananampalataya, no, sa ating Panginoon. And then ang ating Panginoon ay talagang generous siya, no? Napaka-generous sa atin. Kaya tayo ay masasabi natin that we are loved by God so much. Binigay niya po sa atin ang lahat. Tayo lang mismo ang hindi, masasabi natin, lumalago ba? Iba ang minsan ang ang lumalago sa atin, ano? Ibang minsan hindi naman lahat, ano, but minsan ibang kung sa aming salita yung katuntuhan, yung yun ang lumalago, no? Ibang panlamang sa kapwa, yun ang lumalago, no? So ating Panginoon Hesus ay kagaya nitong sa ating ebanghelyo or sa parable na binigay niya, sinabi niya, he is talking about himself, no, na lumakad, umalis, yung bang pumunta sa ibang lugar. So this speaks to our Lord Jesus Christ na umakyat sa langit at then babalik siya, no? At hahanapan niya tayo, no, ng mga iniwan niya dito sa lupa sa atin kung paano natin ito pinalago, no? So paano kaya natin, no, mapalago, no, ang ating sarili? This 3 talents is characterized by ourself itself, no? Sa 3 estado, no? In 3 stages. Una, sa ating buhay, no? Ano ba, lubago ba tayo? Ang karakter natin na na-develop sa ating laki, no? Habang tayo ay tumatanda. Kung noon, ano tayo? Noon, ano ba na rin tayo? And then, pangalawa, yung ating pakikitungo sa ating kapwa.
Nagiging generous ba tayo sa kanila? Nagiging helpful ba tayo? Matulungin ba tayo? Or saang estado na or saan na tayo ngayon, no? Saang kalagayan na tayo ngayon? At pangatlo, yung ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Noon, ano ba ang pagtingin natin sa ating Panginoon? Ngayon, ano na? Same as usual pa rin nung dati? Or nagiging matapat na tayo sa Kanya at yung mga mabubuting balita na binigay niya sa atin ay pinalago ba natin ito? Pinarating ba natin ito sa ating kapwa? So mga kapatid, so sana naman the talents that our Lord give to us ay magagamit natin ito, no? Hindi tayo kagaya ng pangatlong servant na he hid the talents na binigay sa kanya. Kung naalala natin sa Genesis, si Adam and Eve nagtago rin, no? They hid themselves from God, no? Because sa takot. Itong pangatlo natakot din eh. But we have to understand that ang takot, the fear to our Lord is not that matatakot na masama ang mangyari sa iyo. But then ito po ay nagbibigay kahulugan ng pagrespeto, no, sa ating Panginoon. That's the fear, no, the respect. So kasi kung halimbawa tayo mga anak, no, natakot tayo sa ating tatay, ating nanay, na baka paluin tayo, baka yung ating Panginoon hindi ganoon ang ng pagkatakot eh. Yung respeto ba, no? Kung may respeto, of course, kung natatakot ka, ang respeto mo nandoon, no? Respect. It is a respect. Huwag tayong mag-aalala na sinabi to fear the Lord. Ano ba, paparusahan tayo ng Panginoon. Of course, kung nararapat na parusahan tayo, dapat lang. So, dapat tayo matakot. But then that takot is, we have to show respect, no? So, mga kapatid, we have to understand that ang ating Panginoon did, no, a good and faithful, no, to a good and faithful servant, no. Hindi ba yung lumago? Anong sabi niya? Good, no, and faithful servant. Sumalo ka o sumbay ka sa aking kaligayahan ngayon. So, yun po ang ating Panginoon. So, dapat tayo mag-transform, no? Na i-transform natin ang ating sarili, no? Sa ikalalago ng ating pananampalataya, that we have to work the gifts of God given to us to share His mercy and love, no? So, sana naman mga kapatid, maging tulad tayo ng binigyan ng 5 talents, 2 talents, na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, tayo po ay lumalago, no? Hindi yung basta-basta lang na okay na yun, simple lang. So, well, may kanya-kanya tayong decision, may kanya-kanya tayong pinipili na buhay. So, karamihan yung mga nag-succeed o yung masisabi natin na medyo guminhawa ang buhay ay hindi naman yung nakaupo lang doon, but they sacrifice, no? They sacrifice everything. So, ito ating ebanghelyo sa araw na ito ay isang pag-aanyaya sa atin ng ating Panginoon that we have to use the gifts na binigay niya po sa atin upang tayo po ay umunlad, no? Kumita ng doble sa kanyang pinakamahalagang regalo na binigay niya po sa atin.
Wag lang natin isipin yung doble na pera, no? Kasi karamihan na ang iniisip lang, ay sana dumubli yung pera ko. Hindi, yung buhay natin ba na magiging doble ang kalagayan natin na pagmahal tayo, pagkumbaba, may respeto sa ating Panginoon at sa ating kapwa, no? So we must remember that ang ating Panginoon ay nagbigay ng bagong commandments, no? Sinasabi na natin palagi that sabi niya sa kanyang bagong commandment that love one another as I have love you. So ito po ay mababasa natin sa John chapter 13 verse 34 to 35. So yun, mga kapatid. So sana naway mga kapatid, itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay sana sabi ko na wag lang po tayo maging tulad ng pangatlong servant, no? That tinago lang niya yung kanyang talento, no? Yung kanyang kagalingan. Lahat tayo, sana sabi ko na, binigyan ng ating Panginoon ng kanyang talento na gagamitin natin sa tama. Sana naway makapag-isip tayo, hindi pa naman huli ang lahat. Kung anong gifts na binigay sa atin ng ating Panginoon ay gamitin natin ito sa ating ikauunlad. At lalo-lalo na sa pagpupuri, no, sa Kanya. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating mga viewers, marami pong salamat sa inyo, sa lahat ng ating mga subscribers, to all my relatives and friends, classmates, sa lahat-lahat, marami pong salamat sa inyo. At wag lang po natin kalimutan na kumapitan po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.